Nako, ilang kembot na lang, tatawid na ho tayo sa taong 2024, going to 2025. Pero hindi natin matutawid basta-basta yon sapagkat nakasanayan na po natin at alam po natin na magdaraos ng Kapaskuhan. Masaya po ba kayo? Nako, ang ilan po yata nating mga kasama na pang second service ay a-attend ng 10:30. Tama-tama, pauwi na po tayo. Taguan natin sila. Hindi, joke. Biro lamang po yun. Para mga ninong-ninang, no? Di ba lamang kung saan tatakbo pagka nandyan na ang sangkaterbang mga inaanak. Bigyan linaw natin yan. Libo-libo po nanonood ngayon. Malay nyo, mga inaanak nyo nanonood. O, di ba? So, isang maligayang Kapaskuhan po sa buhay ng bawat isa. Dapat maligaya ka. Amen. Iutos mo sa katabi mo, dapat maligaya ka. Si Apostle Paul, nang sinabi niyang, rejoice to the Lord always, and again I said, rejoice, inuutos niya yon sa gitna ng siya'y may pinagdadaanan, nang higit pa sa pinagdadaanan mo ngayon. Kung pera ang problema mo, kung ang problema mo'y pamilya, higit ang pinagdadaanan ni Apostle Pablo sapagkat nasa gitna siya ng life and death situation. Siya po ay nakabilanggo at alam niya anytime bibit-bitin siya at papatayin siya. Hindi biro ang gagawing pagpatay sa kanya. Kung paanong napakasaklap at napakalungkot ang kamatayang nangyari kay Jesus, hihigitan nyo ng kamatayan ni Pablo. Pero ganun pa man, may dahilan siya kung bakit niya sinasabing, rejoice to the Lord always, and again I said, rejoice. Ang kagalakan o ang kaligayahan ay pinipili. Amen. Pinipili. Kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin at pinili nating malungkot, pinili nating lumugami, pinili mo yon. Pero kung yung sitwasyon natin ng buhay ay iisipin mong positibo pa rin ang lahat sapagkat kita ng Diyos ang lahat ng nangyayari at nagaganap. May kayang gawin ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Amen? Praise God. Sisimulan ko na po. Mamaya mag-stop dance tayo. Okay po ba? Nandyan po ba kayo? Okay. Yung mga 30 minutes bago tumugtog uli ang sayaw. Amen ba? So, dapat masaya, dapat maligaya. Yung po panuntunan ko sa church sa mga leaders workers, dapat kahit mahirap maglingkod, maligaya tayo. Kaya nga pag may mga worker na tila baga nawawala, ang tanong ko lagi, Kuya Willie, maligaya ka pa ba sa paglilingkod? Napapaisip sila Pag sinabi niyang, opo, ba't ka tumitigil? Diba? Ganun sa relasyon Diba, Nay? Kahit na dumating sa point, Nay, may mga bagay na ayaw ka sa asawa mo, pero ayaw mong hiwalayan. Bakit? Mahal ko Diba? Kahit nagtitiis ka na lang, mahal ko Ay yung salitang pagmamahal, may kaakibat yon na maligaya ka pa rin naman sa gitna ng minsan may mahirap na sitwasyon sa pagsasama ng mag-asawa. Higit kailanman, lalo na sa Diyos. Amen. Kaya ngayon pong umaga, liliwanagin po natin ang mga nadidimlang isipan, ang mga nalulungkot at iba ang kahulugan ng Pasko. Ngayong umaga, maging ang mga libo-libong nanonood sa ating FB Live, magiging maligaya ng todo ang Kapaskuhan sa buhay nyo. Ang ating verse, ang ating sermon title, it's all about celebrating Christ in Christmas. Amen. Lagyan natin ng emosyon Basahin nyo po. 1, 2, 3, go! Teka, sandali. Huwag nyo na ituloy. Ako man na makikinig, mawawalan ako ng gana. Celebrating. Puyat na ba kayo? Mamaya, sa 24 ng gabi pa tayo magpupuyat. Lagyan nyo naman ng energy. Amen. Lagyan ng energy. Si Jesus yan Si Pastora Diwani, hindi nyo alam kung kailan tumatayo na masakit ang ulo, masakit ang tiyan, mataas ang blood pressure. Minsan po, makikita nilang nila, tinatakbo na po ako sa CR at tumatawag na po ng ambulansya si Leo. Pero kailanman, nakita ko po doon, ang motivation ko po, hanggat nararamdaman ko ang puso ng Diyos at hanggat ako'y pinalalakas niya, ayokong mangako, ang hanggang sa huling hininga ng aking buhay, gusto kong magamit niya at magbigay ng karangalan sa Kanya. Kaya energy. Si Gary B na nga Diyos ko, walang nakahalata, tumalon-talon pa, tapos biglang hindi ko matatapos ang concert. Dehydrate na po ako. Halos puro worship song yung kinanta niya sa concert. Amen ba? O, lagyan ng energy 1, 2, 3, go! Celebrating Christ in Christmas. O, isa pa! Celebrating Christ in Christmas. Tapat mo sa tenga ng katabi mo. Joke. Aga-aga Okay. Celebrating Christ in Christmas. Lilinawin po natin ang Kapaskuhan ay dapat nakasentro kay Kristo na siyang may author ng buhay ng bawat isa.
Bigyan po natin ng verse, Isaiah chapter 9, verse 2 to 3 and 6 to 7. Sabi po rito sa Isaiah chapter 9, 2 to 3, 6 to 7, the people walking in darkness have seen a great light on those living in the land of deep darkness. A light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest. As warriors rejoice when dividing the plunder, for to us a child is born. To us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Verse 7, of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From the time on and forever, the seal of the Lord Almighty will accomplish this. The Lord will bless the reading of this passage. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ibibigay ng Diyos sa umagang ito. Kapag tiningnan po natin ang background ng Book of Isaiah, makikita po natin na ang propetang ito na si Isaiah ay tahasang nakikipag-usap sa mga taga-Juda. Na mga panahon pong yun ay patuloy na binibihag po sila ng Babylonia. Magpahanggang ngayon naman po may labanan ng Israel, no po. Na kung saan ay nakita na po nila na dumating sa punto ng buhay nila na palagmok na yung buhay nila. Bakit ganon? Panalo, talo, panalo, talo. Ba wala bang consistent na pagkapanalo? Ganon din po sa buhay natin eh. Magkakaroon ng consistency ang buhay natin sa pagkapanalo kapag consistent tayo kay Lord. Wala naman pong sinabi ang Biblia na titigil ang problema at pagsubok ng buhay natin. In fact, ang Bible ay punong-puno ng pangako, pagpapalakas. So, ibig sabihin lamang po nun, may labanan ng problema at pagsubok ang buhay ng tao. Kristiyano hindi. May reliyon at wala. Kahit nga nakabilanggo di ba? Kahit nakabilanggo na akala mo ay, kahit na nakabilanggo ako, ay hindi ko na makikita ang problema sa mundo. Hindi. Dahil ang problema kadalasan ay kung paano natin hinaharap at iniisip ito sa kasalukuyan at sa mga susunod na panahon ng buhay natin. Kagaya ng mga taga-Juda, pero ng pagkakataong yon, ang propeta ay patuloy na nagpapahayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. May pangako. Imagine from the book of Old Testament, Isaiah, ay ipinangako ng Panginoon ilang taon ang nakaraan bago po nangyari ang pangako. Sabi ng mga Bible scholar, it takes 400 years nang i-prophecy ni Prophet Isaiah na darating ang Messiah. Na darating ang wonderful counselor na to, Prince of Peace, the mighty God. So, ibig sabihin po, kapag ang Diyos ang nangako, kahit gaano katagal, timing yon. Amen. Huwag mainip. Huwag magtantrum na parang bata. Huwag mapikon. Kapag ang alam mo na ang nangako'y Diyos, sabihin mo na lang, Panginoon, kahit gaano katagal, bigyan mo na lang po ako ng lakas na maging matatag sa paghihintay ko sa iyong pangako. Because the timing of the Lord is not too late, not too soon. Ano ang nangyari pagkatapos ng propetang ito na nagpahayag sa Juda? It takes a year, decade, dekada. Pero nagpabaya ba ang Diyos? Hindi. Hindi nagpabaya ang Diyos kahit kailan. Marami siyang ginawang kapahayagan habang naghihintay ng pangako sa pagdating ng Messiah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Sa gitna po ng kung saan ay puno ng dusa ang daigdig na ito, sa gitna po ng punong kalungkutan ang mundo, alam po nating may pag-asang naghihintay kay Kristo. Amen po ba? Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, itinuturo ng ating propetang ito na si Isaiah na merong isang nag-iisang Diyos na magdadala ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang Kapaskuhan po, ang ibig sabihin po ay pagdating ng kaligtasan, pagbibigay. Sabi ko nga po sa silong ng langit, ang tunay na yaman ay binigay, sinaid ang langit. Sabi nga po, may kasabihang di bali na ikaw ay manakawan, huwag ka lang masunugan dahil nalunos ang lahat ng bagay na meron sa iyo. Ako po, pag tinignan ko langit, ng pagkakataong ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak, higit sa nasunugang sinasabi ng mundo, nagkaroon ng pangyayari sa kalangitan sapagkat nagawang ibigay ng Ama sa langit ang kanyang kaisa-isang
anak. Amen po ba? Babalikan po natin ang pinakalundo. Babalikan po natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Alam nyo, ang Pilipinas ang may mahabang pagse-celebrate ng Christmas. Napansin nyo? September 1 pa lang, nako, sumusungaw na si Jose Marichan. May nakasabit na mga parol. Ang mga bahay po ay iba-iba po ang ilaw at nagkukuti-kutitap na po ito. Napupuno na po ang ating alkansya. Simula na ng pagbabalot ng regalo. Setyembre pa lang yan. Ako nung araw po, July pa lang, August, binibili na ako ng pamasko kasi mura pa raw ang mga damit. Kaya pagdating ng Disyembre, yung damit po hanggang tuhod na lang, hindi ko na maisuot. Hindi na maipasok. So, ang Pilipinas do po pala, ay meron po yung atmosphere of celebration to celebrate. Kaya lang, nagiging problema, hindi natin alam kung ano ba talaga ang dapat i-celebrate. Ano ba talaga ang dapat na gawin sa selebrasyong ito? Marami po kasi sinusukat ang Kapaskuhan kapag walang magandang damit, walang masarap na pagkain, walang pangregalo, walang regalong matatanggap. Isang bagay na nagpapalungkot po sa atin at nagpapalungkot sa puso ng Diyos na gusto niyang sabihin sa iyo na kahit wala ka ng mga bagay na hinahanap mo, meron ka ng lahat na wala ang iba. At ito'y si Kristo. Amen ho ba? Amen. Tingnan po natin, i-acroname po natin yung Christ. Siya kasi ang sentro nito eh. Dahil si Kristo ang sentro, this is a time for us to remember the true source of this celebration, and that is, everybody say, Christ. Mas malakas po, Christ. So tingnan po natin, dahil siya ang sentro ng kaligayahan ng Kapaskuhan, nakasentro ito na kung saan makita po natin ang Diyos ay may kayang gawin na hindi natin kayang gawin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Okay, makikinig na po iyan. So, isa po sa nakita ko rito, pag sinabing Christ, letter C stand for consistent joy. Everybody say consistent joy. Kaya may awit na, joy to the world. Talagang malata. Lucy, maglabas ka nga dyan ng tigta 3,000, bigyan natin isa-isa. Oh, natawa kayo. Joke lang. Everybody say, joy. Joy to the world. Yun. Oh, yun. Kung ano na sinasabi, okay, hanggang dyan na lang ho yan. Consistent joy. Because joy is a hallmark of Christ's coming. His birth brings lasting joy that is not dependent on circumstances, but rooted in the eternal presence of God. Christ brings joy that surpasses any momentary happiness we experience in life. Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Yesus ang nagdadala ng tunay na kagalakang walang hanggan. At hindi ito nakabatay sa anumang sitwasyon ng buhay, kundi ito'y kinauugatan ng walang hanggang presensya ng Diyos nang siya'y dumating sa daigdig nito. Si Kristo o si Jesus, si Jesus Christ, ang nagdadala ng tunay na kagalakang higit sa pansamantalang kasiyahan. Alam mo, matalinong tao, ayaw niya ng pansamantala, gusto pang matagalan. Amen. Pag nagnegosyo ka, gusto mo yung negosyo na kahit maliit lang muna ang tubo, pero papalaki sa mga susunod na panahon. Hindi pwedeng nagnegosyo ka na maliit pa lang ang tubo, nagpagawa ka na agad ng bahay at bumili ng maraming sasakyan. Hindi pa nga tumutubo ng malaki. Ang matalino po ay tinitingnan niya at tinatansya niya. Kaya kung matalino po tayo, doon na tayo sa pangwalang hanggan at pangmatagalan, walang iba kundi ang kagalakang galing kay Kristo. Amen. Nandyan po ba kayo? He is the source of joy. Siya ang pinagmumula ng kagalakan. Hindi ang sino man at hindi ang ano paman. Ang mga kabataan ngayon, ito na mga linya, ikaw ang pahinga ko. O, diba? Mahal kita palagi. Naku, nung araw, wala kaming ganyan nila Kuya Michael. Michael, nasabi mo ba kay Maripel, ikaw ang pahinga ko. Mahal kita palagi. Ngayon, iba na mga tawagan, di ba? Di ba, honey pa? Di ba, mga babes? Baby. Naku, tatawagin ka ng asawa mo, baby, aalagaan ka daw. Yung pala, aalagaan ka sa upak. Di ba? Sa totoo lang, hindi lisensya ang pagiging gwapo o may sinabi sa buhay para tumatag ang isang relasyon.
Hindi pwedeng basihan na ito'y galing sa magandang angkan para maging maganda rin ang susunod na angkan ng buhay mo. Dahil ito ay nakadepende kung paano natin sinesentro ang buhay kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kagalakan. Amen po ba? Isaiah chapter 9 verse 3 says, "You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder." Luke chapter 2 verse 10, New Testament. "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.'" So nung ang Panginoon pinababa ang mga anghel at nakita ng mga shepherd, na mga pastol, abay biglang dumating sa kanilang halapan ang anghel. At dahil ang tendency nito, ang unang mararamdaman ng mga pastol na ito ay matakot. Sa gitna ng dilim at pag-aalaga ng kanilang mga tupa, biglang humarap sa kanilang kakaibang nilalang. Pero ang agad sinabi po ng mga anghel na to, "Do not be afraid. I bring you good news." Sino rito may bagong good news? Kailan kayo tumanggap ng good news? Nag-isip, para matagal na ako walang good news. Kung ang good news na hinahanap natin ay na-increasean ka ng boss mo, okay yun. Problema doon. Kung ang good news na sinasabi mo ay nakapasa sa board exam, bar exam ang iyong anak, kung ang good news po ay sinabing nung magpa-check up ka, ay wala ka palang sakit, okay lahat yun, good news yun. Pero kung didependehan po natin na seasonal ang good news, lagi ho tayong naghihintay ng galak at wala na tayong galak sa mga panahong naghihintay tayo na magandang balita. Ang magandang balitang ito hindi isang beses lang. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, laging may maganda siyang balita, inililigtas ka niya sa anumang pagsubok at problema at binubuhay ka pa ng Diyos. Huwag nating sayangin ang buhay natin. Huwag nating walwalin ito. Huwag nating hayaang gamitin lamang sa pagtatrabaho ang buhay na ito. Don't get me wrong. Ako, lagi ko sinasabi yan. Naaawa ako sa tao na sobra sipag, wala nang tinira sa sarili. Sa bandang uli, lahat ng kanyang pinundar, pampagamot lang pala. Nung kinakailangan ng mamasyal, hindi na makapasyal. Bakit? Baldado na, puno na ng rayuma, mula singit hanggang dulo ng daliri sa paa. Sorry po Nung kinakailangan ng magbasa ng Biblia, hindi na makabasa. Bakit? Yung dating 20-20 vision, ngayon 60-60 vision na. Bakit? Don't get me wrong, hindi ko kayo tinuturuan na magchilak-chilak sa buhay. Tamang buhay na kasama si Kristo, itatawid ka niya ng may katagumpayan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Sobrang emotional kami kanina. Nagpapaalam po si Pastor John, sabi ko nga kanina kay Leo, ang hirap pala nang hiwa-hiwalay kami, naglilingkod kay Lord. Napagdamutan ko yan ako magpupromote kay Pastor John talaga dahil ako yung pinaka-head Sabi ho nung isang pastor na mas mataas pa sa akin, dahil may pupromote ko siya, ako magpupromote, a-approve nung nakatataas. Sabi po nung nakakataas sa akin, ba't ba hindi mo promote yung asawa mo? Kasi gusto ko kahit saan ako nandun, kasama ko siya. Sabi ko, ang hirap naman na kung saan kasama ko, iba umaalalay sa akin, iba maghahatid. Pero naging madamot pala ako sapagkat ang lundo ng kaligayahan ng asawa ko, hindi lang naman magkaroon ng magandang asawa. Nangiti kayo. At magagandang anak, ang pinakalundo ng puso niya ay totohanang maglingkod sa Diyos habang nabubuhay. Sa totoo lang isa sa malungkot at maligayang desisyon ko nang i-promote ko si Pastor John. Biro mo lahat ng okasyon wala rito, Father's Day. Buti pa kayo, asawa nyo, kasama nyo. Christmas party ngayon, wala asawa ko. Para mag-i-emote pa ako. Diba? May mga pagkakataon dahil ako pinaka-head, dinidiskartehan ko na lang, sama natin ang pires para kasama ang asawa ko. Sambang gabi. Nagpapapicture kayo, kasama nyo asawa nyo. Kung kasama nyo, ako walang asawa. Diyan ho ba? May mga pagkakataon, kwentuhan na lang kami. Maligayang malungkot, maglingkod sa Lord. Tapos heto, sabi, bakit di nyo promote yung anak nyo? Heto na naman. Pukunin nyo pa yung anak ko. Magkakahiwa-hiwalay kami. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi ako discouraged. Sapagkat ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko, hindi lamang ang maglingkod ako, kundi ibigay ko sa Diyos ang lahat ng mahal ko at makapaglingkod din sila. Multiply ba? Di ba pati mga pamangking ko, FYI, yung pong mga tumutugtog dito, mga pamangking ko po ang ilan doon. Yung ilang pong kumakanta rito, kamag-anakan ko po yun.
Salamat po sa Lord sapagkat alam ko pong ninanasa nyo na hindi lamang maligtas ang inyong pamilya, kundi maglingkod din naman. Mangyayari po yon in God's perfect time. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Sa mga panahon na tila baga binabad trip ka ng sanlibutan, sabi ng bunso ko. Sa mga panahon na tila baga hinihila ka ng kalungkutan at pag-aalala. Sa mga panahong hinihila ka ng takot, sabi ni Apostle Pablo, rejoice to the Lord always, and again I said, rejoice. Because the joy of the Lord is our strength. Ako, bibigyan ko lang na ultimatum kayo, yung ibang nalulungkot dyan. Dahil maraming hinahanap. Ano kung wala? Basta ang mahalaga, may Kristo. Doon na lang tayo. Kung hindi mo pa ikukomport ang sarili mo, baka magtago ka na sa kalungkutan. Napakaraming dahilan para lumigay at sumaya. Amen po ba? Alam niyo ba, bago magpasko, namatayan po ako ng pamangkin at namatayan ako ng kapatid. Na inaalala ko po, tulad nung isang araw, naalala ko na pag magpapasko, kailangan nandun ako sa kapatid kong yun. Dadalawin ko. Pag magpapasko, yung pamangkin kong yun, pupuntahan ako. Inaabangan ko yung messenger. Pero ang nagpapaligaya na lang po sa akin, alam kong bago pumikit ang kanilang mata, nakakilala kay Kristo at may grand reunion pagdating ng panahon sa kalangitan. Amen. Number 2, Christ, acronym, C, it's all about consistent joy, and letter H, it's all about hope in His light. Sa gitna ng kadiliman ng buhay, sa gitna ng napakargulong sitwasyon na meron ng daigdig na ito, meron pong pag-asa para kay Kristo. Because Christ's birth brought light into the world full of darkness and despair. He is the true light and that guides us through the shadows of sin and hopelessness. Di ba kapag nasa madilim na madilim kang lugar, kailangan meron kang liwanag na hawak-hawak. Pero pansinin nyo, kapag nasa madilim ka, sa umpisa lang madilim unti-unti parang may konting liwanag Kasi ang isang tanglaw natin, kalangitan sa gitna po ng dilim. Naalala nyo naglalakbay ang mga Israelita? Ang tanglaw nila ay walang iba kundi ang liwanag ng buwan. At nang kuhahanapin ng 3 wise men, kung saan ipinanganak si Jesus, ang kanila pong ways ay tala. Kaya nga tumagal ng 3 to 4 years Bakit? Sa gabi, pagka maliwanag ng tala, saan nakapunta? Doon tayo. Yun ang ways nila. Hindi nila dinatnan si Jesus na nakahiga, na isang sanggol. Tumatakbo na, nakikipaglaro na, nag-ahabor ang tagana. Pero doon po sa doon sa shepherd, yung mga pastol, nakahiga pa, kaya nga dadatnan nyo na ito'y nababalot ng lampin. Kaya ang unang nakakita, hindi yung wise men, kundi yung pastol. Imagine that. Ang Diyos kung gumalaw, pantay-pantay. Walang discrimination. Minsan pag nagregalo tayo dito, pang malakasan to, kasi pag bumalik to, malakas din Kapag hindi masyado, na yung ririgaluhan natin, yung mga buy one, take one ba? Yung bang halimbawa, bumili ka ng bag, may extra ballpen. Yung ballpen ang babalutin mo para doon sa ordinaryong tao na hindi mo masyadong gustong bigyan. Don't get me wrong, hindi ganun ang Diyos. Si Lord binalot ang kanyang anak na lampin na kung saan nandoon sa sabsaban. Hindi na mo panregalo ang pambalot, lampin. Tayo talagang babalutin pa natin ang gusto. And please lang kung magre-regalo kayo na ang bibili nyo yung sapato sa palengke, tapos ilalagay nyo po sa lakos. Lakos na paper bag. Huwag naman ganun. Amen mo ba? Nagtatatalo yung niregaluhan, may lakos ako. Yung pala, tatak, lukos. Kasi galing palengke. Huwag naman, it's a prank. Amen mo ba? Give your best. Kahit na yun lang ang presyo, pero binigay natin ang the best, nakakagalak yun sa puso ng tao. At sa mga bibigyan naman, kung yun lang po ang tinanggap, maging mapagpasalamat po tayo. Kaya tumitipid ang pagpapala, mareklamo po tayo Yaman-yaman, ito lang binigay. Diyos ko, laki-laki ng kotse. Maruya lang ang binigay. Diba? Pasalamat ka na alala kahit maruya lang. Praise God. Si Lord, siya yung puno ng kapayapaan, puno ng pag-asa sa gitna ng nagdidilim na kapaligiran. He is the true light that guides us through the shadow of sin and hopelessness. Isaiah 9:2, the people walking in darkness have seen a great light on those living in the land of deep darkness. A light has dawned. John 8:12 says,
When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kapag kaho tayo nasa Panginoon na, oo, nagkakasala, pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya do not condemn. At huwag tayong mangundena sa ating kapwa. Baka pag mamaya nakakita ho kayo, I remember, matagal na to, nakwento ko na sa inyo. Doon sa lugar ng Little Grace Park, may Bible study tayo doon, life group tayo doon, di ba? Little Grace Park. Dati noon, wala pa yung ginagawang LRT na yan, MRT na yan, wala pa yan. Talagang iba yung lugar na yon. Lusak doon, Ate Angie. May tulay doon, ang babagsakan mo talaga, putik na parang ilog, binabaha kasi. So may Bible study ako doon, kasama ko si Ate Julie, si Kuya Celo. Every Tuesday yon, gabi-gabi. Ang aking taga-imbita doon, yung pinaka po talagang siga doon. May hawak kong kutsilyo yon, lahat ng dumadaan, maten ka muna. Ate, napupuno talaga Bible study. Lahat ng siga doon, kinaibigan ko. Kaya yung Bible study ko, sa kalsada na ginagawa yon. Kasi inalam ko, sino rito yung makapangyarihan. Hindi yung mga konsyel sa barangay, hindi yun eh. Kung sino yung siga. Yun ang kinaibigan ko. Kaya lahat ng dumadalo, tinututukan niya ng kutsilyo. Lalo paglasing yun, gusto ko paglasing. Dumadami talaga yung ma-attend sa akin. Hindi tatayo yun. Kasi lahat ng tumatayo agad tinititigan. Kaya puno yung talagang Bible study ko. And one time, minsan nag-follow up ako. Kay kitid lang po nung talagang dadaanan mong ganyan. Minsan bumagsak ko ako doon, gandito yung putik talaga eh. Gusto ko maiyak eh. Gusto ko talaga maiyak sa daming self-pity talaga na naranasan ko sa paglilingkod. Sa paglalakad ko pong ganyan, dapat isa lang talaga. Kaya tanawan muna. Abe, merong kapatiran, malayo pa, nakita ko naninigarilyo. Talagang bumabati pa siya. Nung malapit na kami, nakita niya ako. Ako kunwari hindi tumingin, sabay pinulsa po yung sigarilyong may apoy pa. So nung malapit na, sabi ko, brother, kamusta? Sabi niya, Pastora, nadaan po kayo. Sabi ko, oo, sa inyo punta ko eh. Umuusok ko yung gilid. Ganyan siya ng ganyan. Sabi ko, brother po, buhay ka pa eh, maapoy ka na. Alam niyo naman ako magbiro. Sabi niya, Pastor, sabi alis niyang gano'n. Sorry po, pasensya naman. Sabi ko, brother, huwag ka sa akin matakot. Kasi kahit nakita kita o hindi, ang Diyos nakakakita sa atin. At hindi kita kinokondena. Unti-unti nakakailang sigarilyo ka ba? Hindi makapagsalita. Nakakailang sigarilyo ka? Sabi niya, 5 kahapo hanggang 7 ka sa maghapon. Sige, bukas baguhin mo. Hanggang 6 na kaha na lang. Pwede ba? Kaya ba? Kung hindi kaya, 6 at kalahati. Talaga po? Oo. Hanggang sunod-sunod na yon. Hindi ko lang masabing, pagkatapos na wala ka ng baga. Hindi, joke. Siyempre, unawain mo. Ikaw madali sa'yo magbago. Merong ibang tao, hirap na hirap magbago. Pero gusto ng Diyos, lahat tayo magbago. Mahina siya doon, kaya unawain mo, palakasin mo. Si Lord merong ganun eh, may ganun siyang isip. Lagi niyang sinasabi, may pag-asa para magbago. Kapag nagbago ang buhay na to, pati ang kabuhayan magbabago. Amen. Palakpakan natin si Lord. Chain of reaction na yan. Kapag nagbagong isip, pag nagbago ang puso, pati kabuhayan, mababago. Hindi lamang ang buhay, pati kabuhayan. Amen. Sino naniniwala dito? Kapag nagbabago ka sa buhay mo, pati kabuhayan, mababago. Dahil may pag-asa kay Kristo. Letter R sa Christ acronym, righteousness. Everybody say, righteousness. Christ embodies perfect righteousness. His kingdom is marked by justice, fairness, and truth. Jesus' life was the perfect fulfillment of God's standard of righteousness. And through Him, we granted righteousness before God. His coming brings a new reality where God's righteousness is not just an abstract ideal, but something accessible through Christ. He not only declares us righteous, but enable us to live rightly through the Spirit. Mahirap mabuhay ng matuwid, pero dahil sa tulong at lakas ni Kristo, nagiging matuwid po tayo. Amen ho ba? Mahirap mag-ayos ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba nadaling ayusin ang buhay mo? Yan ang isa sa pinakamalaking problema natin bago pera. Nakatingin tayo, kailan kaya ako magkakapera? Pero ang pinakamalaking problema po natin, paano natin aayusin ang pagtanaw sa pera? Paano natin aayusin ang pagtanaw sa relasyon? Paano natin aayusin ang sitwasyon? Nandyan po ba kayo? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo,
sabi ni Apostol Pablo, I've learned to be content in life. Natutunan ko makontento. Kaya pwedeng pag-aralan ang pwede mong maramdaman. Amen. Dahil binigyan tayo ng kapasidad ng Diyos na mamili. Pinili natin si Jesus, pipiliin natin mabuhay ng matuwid, pipiliin natin pumayapa, pipiliin natin pumanatag, pipiliin natin magalak. Amen po ba? Alam niyo po, binigla po kami ng napakatinding pagsubok po nung nakaraan. Sobrang busy po naming lahat. Nakikita-kita kami sa bahay, pero ang pinag-uusapan church. Pagkapanahon na po ng September, todo na po yan, todo na. Kung yung busy namin ng January, February, March, April, todo po pagdating ng September. Dahil anniversary po ng JIL Worldwide. Pagkatapos po anniversary ng JIL May Kawayan, nag-21 days prayer and fasting po tayo. Alam nyo naman po yun. Pagkatapos nun, habang iniayos mo yon, may programa ng anniversary. Lahat yan, aayusin mo. Lahat, ako po nag-iisip, hindi ako nagyayabang. Ibababa ko lang po sa mga matatalinong ibinigay ng Diyos sa akin. At sila na po, lahat yan. Pag sinabi kong ito yung pinaisip ng Diyos sa akin, gagawin natin. Lahat yun. Pero bandang huli, sa'yo balik pa rin yun. Ikaw ang last say. Kaya puno yung utak mo talaga eh. At the same time, nagpaplano ka, no, gagawin mo sa District 4, May Kawayan, Ubando, Marilao, Perez. Sabay-sabay po yun kasi magpapalitan taon eh. Tapos may anniversary. Imagine, for 21 days, 1 linggo lang pahinga, anniversary. Pagkatapos ng anniversary, 1 linggo lang pahinga, planning na po kami. Wala ho tayo, wala ho ako dito. Linggo-linggo po, every Saturday po, nagpapacheck up si Pascay noon. Planning ng district. Dapat nandito siya, wala. Isa po siyang pumunta sa hospital. Yun hong pwede niyang kasama ko ho dito. Habang inu-ultrasound si Kai, sabi niya, Ma, may nakitang nodules sa lalamunan ko. Kasi meron siya ditong parang dimples. Sabi ko, anak, kailan ka nagka-dimples dyan? Pa-check up mo. Lagi, yung instinct ng nanay no? Sabi ko, pa-check up mo yan, anak. Sabi niya, Ma, wala naman, di naman masakit eh. Pa-check up mo ka ako, kasi baka kung ano yan, punta ka ng derma. Ayaw, intindihin. Ma, walang time, may meeting ako eh. May car kami, may pasok ako sa trabaho. Daming ganun, dami. Hanggang sa dumating po sa point na isang gabi, sabi niya, Ma, nahihirapan akong umuya. Nahihirapan ako lumunok. Sabi ko, please, Roma, pakisamahan mo na nga yan kung di ko rin lang masasama na tayo akong kasama. Naintala pa rin yun. Nag-meeting pa rin, nagturo pa rin. Di ko mapagalitan kasi babalikan ako ng ama. Saan ba nagmana yan? May nararamdaman ka na, diretso ka pa rin. Hanggang sa dumating sa point, wala na. Hanggang sabi ko, magpa-check up ka na. So ito ho yung pa-check up. Ang nakita ng doktor, wala, okay lang yan. Iyan ho yung mga namuong pores na dapat lumalabas. So parang nanigas na dungis lang ng pisngi na pwedeng maalis at pwedeng pabayaan na lang. Kaya lang dinamay po itong leeg. At sabi ng doktor, incident na nadamay ang leeg, nakakita po sa leeg ni Kai ng nodules ba tawag doon, doktor? Nodules. So buong sanlinggong yun, tinotorture kami ng kaaway. Ginugugel namin eh. Si Kai tahimik, ako tahimik. Diretso kami sa church, diretso kami ng paglilingkod, diretso lang ako. Pero kailan ba ako ang balik mo, anak? Kailan ang balik mo? Sabi niya sa ganito, ayokong pahalata sa kanya, nag-aalala ako. Dumating po yung pagbalik niya sa ospital. Pagbalik niya sa ospital, last Saturday po yon. Ang gagawin ko po, ako magwa-water baptize. Pagdating ng senior citizen, ako magtuturo. Pagdating ng gabi, ako po magtuturo para po sa mentoring worship revival natin sa gabi. Nandoon po siya, pinasamahan ko po siya lang, ang sabi niya, Ma, may lahi ba tayong cancer? Wala, anak. Lahi agad ang itatanong eh. Ma, may lahi ba tayong bukol? Oo, bukol ni Magaling, tsaka bukol ni Oliva. Sa iba ng bukol yan, pero walang cancer yan. Sure, Ma? Sabi ko, oo. Umuwi siya, magang-magana yung mata. Sabi niya, Ma, may nakitang bukol sa lalamunan ko, sa thyroid. Sinlaki ng lemon, sinlaki ng itlog. Miyak, magang-maga mata. Umakyat po ako sa taas, walang kalam ng kundi nanginginig eh. Sa totoo lang, sinabi ko nga kay Lo, tapos na, pero parang pag-iising ko sa umaga, tumutulo yung luha ko, nanginginig ako. Akyat ako sa taas, inuman ko ng pampababa ng BP, Kuya Ronnie. Inuman ko ng vitamins, then lumuhod ako sa Lord, baba ako. Sabi ko, sa tagal ng panahon na ako'y pastor, yun yung pinakamatinding panalangin ko. Pakiramdam ko, sinugod ko si Lord sa langit eh. Iba yung prayer na yun. Pakiramdam ko talaga, umakyat ako sa langit, humarap ako sa harapan ng Lord. At sinabi ko, Lord naman, please. Sige na, ganun ako.
Walang tamang panalangin lumabas sa bibig ko sa isip ko dahil wala Sabay baba ako, in-encourage ko si Kai, umiiyak. Then I lay my hands. Sabi ko, Lord, naglingkod ang anak ko sa'yo, nasa sinapupunan pa. Naglingkod ako. Sa paglilingkod ko, alam ko pong maraming mali, hindi tama, pero Lord, wag nyo na lang pong bilangin ang mali. Yung pagbibigay ko na lang po ng buhay at panahon ko sa'yo, na dito ako nagdalaga, etc. Yung pala, parang Ezekiah's prayer na pala yun. Tapos sabi ko, nakailang doktor na siya, 3. Ultrasound, pinakita, meron. Tapos po, sabi ko, tara, second opinion tayo. Dahil matindi na yung prayer ko, sabi ko, tindihan natin. Hanap tayo ng pinakamagaling na doktor. Kala mo naman, may ilalabas kami pera. Sa pagkakataon pa lang yon, kapag ang tingin mo'y buhay malaga, hindi mo na nakikita kung may pera ka ba o wala Siguro dahil may pagtatanim ka, nakakalakas ng pag-asa yon. Tawag po ako sa matataas na tao, na mayroong mga kakilala. Text ako. Diyos ko, ang kapantay ni Lot. Matataas na tao. Bandang huli, si Lot ang tinawagan ko, Lot. Sabi mo sa kapatid mo na nurse, schedule yung anak ko sa St. Luke's. Sabi niya, bakit pas? Si Pastora Kai, merong bukol ka ako sa thyroid. Sa tuwing kasama ko po ito, lagi niya sinasabi, wala yan, pas, wala yan. Wala siyang sinabi kahit ano. Sabi ng anak ko, mag-water baptize ka muna, ma. Sabi ko, hindi anak, maghahanap tayo. It so happens, sa Capitol Hills, meron pong isa sa espesyalista sa thyroid. Na yung doktor na yon, isa sa may pinakamagaling at shareholder po doon sa hospital. Bakante siya. Sabi ko, tara, punta na tayo. Sabi ni Pascay, mag-baptize ka muna, ma. Paghintay mo yung doktor. Sabi ko, hindi na ako makakahintay, anak. Walang pagpatak ng minuto na hindi ako pwedeng sakupin ng pag-alala. Buhay na yan, anak. Buhay na. Anak na yan. Wala. Sabi ni Pas, hindi, okay naman ako okay ako. Pero sabi ng doktor, asa, pabiopsy na. Kasi baka mamaya biglang dumating yung atake ng bukol, gumalaw, sumaksak sa kanyang hininga, patay agad si Kai. Alam mo ni Hats yan bilang nurse. Ang problema ito, Kuya Willie, walang makapa. Sabi ng doktor, siguro dahil wala kang leeg. Yung anak ko walang makapa. Sumasaya ako, walang makapa. Punta kami ng Capitol. Pagdating po doon, praise God, available yung doktor, hinintay kami. Galing ng favor ng Lord sa mga anak niya. Pagdating doon, alam niyo, sabi ko, Doc, may bukol pero wala pong makapa. Nakangiti pa ako. Sabi niya, opo, pero sa ultrasound meron. Kasi po, ang ultrasound, nakikita niya ng kaloob-looban, kaya nga ultrasound. Kasi yung bukol ng anak niyo nakatago. Nasa pinakailalim ng buto natin dito. Kaya hindi ho makakapa. Tumigil po pintig ng puso ko. Heto na naman ako. Sabi ko, ano ho gagawin? Yung bukol po yan, kapag ho yan ay malignant, operahin po. Kapag hindi, pag hindi? Hayaan na lang ho natin. Bibigyan natin kayo ng gamot, monitor nyo every 7 months, pa-ultrasound na lang. Alam nyo po, biglang baba yung faith ko. Sabi ko, sige, kahit bukol yan, wag lang malignant. Wag lang malignant. Bumaba yung faith ko Tapos sabi niya, kaya lang may problema ako dito Saan po? Kasi yung impression niya, walang score 1, score 2, score 3. Hindi niya nilagyan ng suspicious. Willing mo ba kayong bumayad? Pa-ultrasound natin. Sa isip ko, kahit 100 ultrasound. Sabi ko, available po ba? Akyat kami sa ultrasound. Pasensya na, medyo matagal yung testimony. Pag akyat po namin sa ultrasound, nag-ultrasound na po sa Capitol. Ang tagal pong in-ultrasound. Ang tagal. Hindi salita ko ng salita. May bukol daw po pero walang makapa. Di ba wala po? Tumitingin lang ganun. Sabi niya, ano ba talaga pa-check mo? Ito po. Yan walang kwenta ho yan May bukol pero wala po, di po ba? Ang kulit ko ho. Ang tagal. Tagal. Pagkatapos po, kinuha yung lahat ng picture. Dami, halos ganun dito. Sabi ko, extreme yata ito. Alis po, sabi niya, sandali lang po may kasama na. Yun yung pinakamataas na consultant doon po sa Capitol. Na ang gagawin nun, bumasa at hustler po sa pagbabasa. Heto na, sabi niya, bakit po ba kayo nagpa-ultrasound? May bukol daw po Let me see the result. Labas po ako, pinakita ko, eto, oo nga, may bukol. Sabi niya ganun. Tiningnan. Sabi niya, tagal. Sabi ko, Dok, walang bukol, di ba? Sabi, may bukol daw. Sabi niya, wala nga ako makitang bukol. Pero teka, tingnan natin, ano ba ginamit na instrument sa'yo? Yung pong medyo mahaba, o di magpalit tayo. Pinalitan. Wala talaga ako makitang bukol.
Palitan uli natin ng instrument kasi itong gagamitin kong instrument, ito pinaka-accurate. Walang matatago rito. Tiningnan 3 beses. Wala siyang makitang bukol. Sabi ko, pinag-pray ko na po yan eh. Wala po talagang bukol. Teka, baka sakali. Pang-4. Wala talagang bukol. Umiyak na ako, umiyak. Sabi ko nung doktor dun eh, may bukol eh. O, tignan uli natin. Ayan po, walang bukol. Pero dito may bukol. Ano po yun? Ito, sabi ng iba na hindi kumikilala sa Himala. Yung mga doktor na yan, mangloloko lang yan eh. Pinapasama lang ang pakiramdam mo. Pero ako, itataga ko po sa bato. Himala ang nangyari sa anak ko. Pinagaling ang anak ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ho ba, pumunta ako rito nung gabi, nakapang water baptism ako. First time kong humarap sa tao na ang itsura ko, kala mo ako naglinis ng buong bahay. Ang itsura ko, nakapang water baptized just to glorify God. Ang Diyos ay mapaghimalang Diyos. At matuwid siya sa kanyang mga anak. Kung hindi man matuwid ang kanyang anak, matuwid siyang nagpapala at matuwid na nagtatawid ng anumang pagsubok ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Konti na lang. Letter I, infinite peace. Everybody say, infinite peace. Ito ho yung kapayapaan na sa gitna ng magulong mundo, magulong mga maiingay na problema at pagsubok, yung kapayapaan ay hindi kayang paliwanag because He is the Prince of Peace. At yung peace na ito ay unshakable peace. Jesus as the Prince of Peace brings peace that is both internal and external. Hindi kayong sasaya-sayahan lang. Hindi yung kinukumbinsi mo lang ang sarili mong payapa ka. Nung mamatayan po ang aking ate ng kanyang anak, yun po yung firstborn, unang apo po ng pamilya. Nandun ho sa ospital, sabi ko sa ate, ate, umiyak ka. It's okay na umiyak, sabi niya. Alam mo, Diwani, sa pagkakataong ito, parang may nakahawak sa puso ko. Alam kong namatayan ako. Alam kong hindi biro ang pangyayaring ito. Nalulungkot ako, pero parang may nakahawak sa puso ko. Iiyak din ako siguro hindi sa ngayon. Siguro may hawak pa, may hinahawakan ng Diyos ang puso ko para makapag-isip ako na maayos. Yung pala yung inner peace. Yung pala yung unshakable peace. Hanggang ngayon, umiiyak siya. Sugat yan eh, hindi basta-basta nawawala yan eh. Kaya may mga taong nabuhay na may sugat, pero hindi nanunugat. Yung mamatayan ka, sugat yan na hindi gumagaling. Sa tuwing maaalala mo, iiyak ka. Sa tuwing maaalala mo, nasasaktan ka. Pero ito yung sugat na pinahintulot ng Diyos at lahat ay masusugatan ng kamatayan, ng mahal sa buhay. Pero hindi ka dapat maging mapanakit. Dahil ang Ama sa Langit ay namatay ang minsan. Hindi biro ang kamatayan. Ginapi ang kamatayan para sa kabila ng kamatayan ay may buhay na walang hanggan. Amen. Isaiah chapter 9 verse 6, and He will be called Prince of Peace. Everybody say, Prince of Peace. Isaiah 9:7, letter A, of the greatness of His government, the peace there will be no end. Sa John chapter 14, nang ang Panginoon ay mamamatay na, itong binili niya sa kanyang mga disipulo na nalulungkot, peace I live with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kahit na may mali tayong nagawa, kahit na mali ang desisyon, kahit na nagkasala, ang Diyos ay mapagpatawad ng Diyos at bibigyan ka ng kapayapaan, seguridad na ikay pinatawad na. Ang tao kasi, no? Hirap magpatawad. Nung isang araw, habang nilalagnat si Bunso, sabi niya, kahapon, Mami, ginaw na ginaw yun. Bakit? Galing ka na ba? Kasi nagdidelirio yun every time na nagkakasakit. Sabi ko, di ba ako ikaw masakit? Sabi niya, galing na yung puso mo. Ako, pagka ganong anak na magtatanong, sabi ko, hindi pa anak, pero papunta na ako doon. Papunta na ako doon. May mga sugat kasing hindi agad gumagaling. Pero may sugat na agad magaling. Pero habang tayo'y nagpapagaling, kung nasugatan man tayo ng problema at pagsubok, hingin po natin ang kapayapaan habang tayo'y inaayos ng Diyos. Number 5, S, salvation through grace. Lapit na, ST na lang. The birth of Christ is the beginning of God's ultimate gift of grace and divine agenda, and that is salvation. Salamat sa kanyang kamatayan, nagkaroon ng kaligtasan. Salamat sa kanyang pagsilang ay nagkaroon ng tunay na kagalakan.
Pambihira to no? Pansinin nyo, isinilang siya, ang agenda talaga mamamatay ka agad at the age of 33. Ako'y kumadrona bago magpastora. Alam ng mga nanay dyan, na kapag manganganak ka, dapat maayos ang kondisyon mo, baka magkaroon ng komplikasyon, at maayos ang kondisyon ng panganganakan mo. It doesn't matter kung bahay. One time doon po sa lugar ng Caloocan, sa Bagong Baryo, may pinaanak po ako doon. Kung nakapunta po kayo sa Bagong Baryo, dikit-dikit ang bahay doon. Magkakapalitan nga kayo ng mukha eh. Pati asawa nagkakapalitan eh, napapalit po sa iba. Kasi yung pinto magkakatabi talaga eh. Kung kayo napunta ho doon, doon ho ako nagjo-duty. One time, puro ho sa bahay nanganganak. Ang bibilis manganak. Bakit yung mayayaman? Nabibiyak ang tiyan. Yung medyo mayaman, nabibiyak din. Parang, buti na lang, di nabiyak ang tiyan ko, no? Ba't ganon? Di nasisaryan si Mary. Papatanda ang buhay, paparami ng mga pangyayaring hindi gaganap na hindi mo maintindihan. So, may pinaanak po ko. Grabe, pagpasok ko, ang gara ng lugar. Yuyuko kong ganyan dahil po, sobra hindi ako namimintas, pero talagang grabe pa ako, ang liit-liit ng bahay na to. Diyos ko, nasurpresa ako. Ang bahay po niya, 3 laki po ng CR natin dito. 3 laki lang nun. So, ang liit, di ba? Tapos yung pinaka-espasyo ng kanyang panganganakan, halos yung laki ng CR. Pero wag ka. Nakakurtina ng Hello Kitty. Pagkatapos ang kanyang bedsheet, Hello Kitty. Yung kanyang bote na dededehan, Hello Kitty. Hello Kitty for pink. Sabi ko, wow, bongga, Hello Kitty. Sabi niya, first baby po, babae, kaya pinag-upunan ko. Favorite ko po si Hello Kitty kaya sa anak ko na lang. Nakakondisyon siya. At yung paanakan. Ang dami kong karanasan kung ang isang pinanganakan ko, first year pa lang ako, second sem, may mga anak sa sulok. Wala yung hilot. Nabalitaan niya, yung anak ni Rosa, Tatay Berong, nag-aaral ng kumadrona, baka pwede na yan. Tinawag ako sa bahay, pagdating ko sa kalsada, nakandoon yung pong tricycle. Labas na yung bata. Hinila ko na lang po, pinalabas ang placenta, pinatakbo ko po sa ospital. Kaya yung batang yun, trike daw ang pinangalan. Buti pa yun, disente, sa tricycle pinanganak. Yung iba sa tama raw. Yung iba sa kotse, kaya ang pangalan, Suzuki. Diba? Pero si Jesus, sa Sabsaban, sa Bethlehem, sa Nazareth, yung mga kasama ko sa Israel dyan, nung napunta kami sa Nazareth, magulong lugar. Mabaho. Sorry po, hindi naninira. Tapos sa Bethlehem, maliit na lugar. Tapos sa Sabsaban pa. Kaya nga po ang pag-ibig ng Diyos, inabot tayo. Hindi tayo ang umabot dahil hindi natin siya kayang abutin. Yung grasya ng Diyos, mahabagin, puno ng habag. Pero ito ho yung inaaral ko ngayon sa salvation Akala ng tao, tumanggap kay Kristo, naglingkod, tapos na. Iwo-workout mo yan. Hindi isang beses na pagtanggap, sumisimba, pero walang nababago sa buhay, hindi nagtitika, hindi nagpapakadalubhasa sa katwiran, ligtas ka na. Hindi totoo yun. Sabi ng Bible, work out your salvation with fear and trembling. Magbabago ka para kay Kristo. At yung consequences mo, kung mo pinatawad ka na at alam mo, wala na, absuelto ka na. Hindi, meron yun. Balikan nyo mga leaders, workers, October 1 devotion. Lahat ng kasalanan mo, tinanggap mo si Kristo, pinatawad ka, pero may consequences pa rin yun. Kaya dapat nagpapatuloy kay Kristo para pag dumating yung consequences, kaya mo itong tanggapin at magiging malakas ka na harapin ito. Amen ba? Nung isang araw, sabi ni Pastor John, nahihirapan talaga ako. Lagi kong ganun ang ganun. Sabi ko, tara, pa-check up natin. Sabi niya, alam mo, tinanggap ko si Kristo, pinatawad ako sa kasalanan ko. Pero yung 20 years kang nanigarilyo, may damage yung lalamunan mo. Pag ikaw pinagaling dyan at walang lamat ang lalamunan mo at baga mo, super grace yun. Pero minsan, may pagpapaalala sa'yo para di mo balikan ito. Amen ho ba? Kaya sa Pasko, wag niyong sabihin, Panginoon, linisin mo po ang crispy patang ito at ang lechon na ito, diniguan. Salamat po sa kare-kare at kalderetang ito. Linisin mo at alisin mo lahat ng kolesterol. Hindi totoo yun. Itong leche plan na to, itong fruit salad, at ito pong mga to, alisin mo po yung sugar nito sa darating sa katawan ko. Hindi totoo yun. Meron yun. Amen ho ba?
Pero wag naman kayo makondem. Kung isang beses lang at hindi kayo magmumukbang para mag-vlog, maging vlogger kayo, masama na yun. Ang kaligtasan ay mayamang grasya ng Diyos. Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us is given, and the government will be on his shoulder." Ephesians 2:8-9, "For this grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Kung mag-usap po kami ni Pastor Jan, ganito Sabi ni Pastor Jan, hindi na ako talaga sanay sa init. Sabi ko, yan ang motivation ko, kaya ayoko sa impyerno. Mainit daw sa impyerno Pumapasok ka pa lang daw talaga, mamatay-matay ka. Ang problema, wala nang kamatayan sa impyerno. Yung inuud ka at unti-unti nalalagas ang lahat ng meron ka sa katawan, pero hindi ka namamatay. Yun ang malupit doon. Kung merong eternal judgment, may eternal life, may eternal ding paghihirap kung saan tayo pupunta. Isaalang-alang ang eternity. Amen o ba? Letter T, truth in His justice. Christ's coming brings a sense of divine justice. Everybody say, divine justice. Huwag mag-alala, kapag naaapit, inaapi, meron pong katarungang naghihintay sa kalangitan. Mapapasayo ang justice, mapapasayo ang pagsama ng Diyos. Isaiah 9:7, "He will reign at David's throne over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this." Psalms 89 verse 14 says, "Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you." Sa darating pong Kapaskuhan, dalangin ko po ang maaliwalas na kaisipan, panatag na puso, at anumang labanang ito'y kaya tayong ipagtanggol ng Diyos. Amen ho ba? Palakpakan natin ang Panginoon. In conclusion, Christmas is more than just a holiday. It is a reminder of who Christ is and what He has brought to the world. As we celebrate, let us reflect on the gifts He offers us: consistent joy, hope in His light, righteousness, infinite peace, salvation through grace, and truth in His justice. This Christmas, mga kapatid, let us celebrate Christ, the source of our joy, the hope of our salvation, the reason for our peace, and the source of all power. Matthew chapter 1 verse 23, "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel." Everybody say Emmanuel. Tumayo tayong lahat. Emmanuel means God is with us. Kapag ang Diyos ay nasa atin, the peace, the joy, the love, the hope is with us. He is with us. Kapag ang Diyos ay sumasa atin, walang kulang. Akala lang po natin may kulang. Nasa pagtanggap, nasa pag-iisip. Dahil kapag inisip po natin na ang Diyos ay kabuuan ng lahat ng ating pangangailangan. Ang hirap po kasi talagang magmahal kapag lagi tayong naghahanap ng ebidensya. Diba, ang pagmamahal nga po, hindi dapat lagi kang may hinahanap sa mahal mo. Diba, ang pagmamahal po, hindi laging naghahanap ka ng patunay. Si Jesus isang beses nagpatunay, pero araw-araw lagi niyang pinapatunayan yung pagliligtas niya, pagbibigay niya ng kapayapaan. Ako, prayer ko po with all sincerity, with faith, lahat doon ng pamilya, sa darating pong 2025, sa darating na Kapaskuhan, maging maayos ang dapat maayos. Ano man yung gumugulo sa ating isipan, i-represent niyo po yung ating pamilya na walang bagay na hindi kaya ng Diyos. He is with us. He is Emmanuel. Walang laban sa daigdig na ito na hindi napagtagumpayan ng Diyos. Sa darating pong Kapaskuhan, si Jesus po ang lahat. He is Emmanuel, sagot sa lahat ng pangangailangan. Let us bow our head. Lagay po natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, Ikaw ang kabuuan ng lahat ng aming pangangailangan. Lumalapit ako sa iyo. Buong puso, nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, hiwalay at malayo sa iyo. Wala po akong magagawa. Lumalapit po ako sa iyo at inaangking ko ang kapayapaan, kagalakan, pag-asa na dulot ng iyong kapanganakan. Sa pangalan ni Jesus. Let us lift our hands and let us declare, He is Emmanuel, God is with us. King of kings. Thank you, Jesus. Crown Him Lord of
na may likha ng lahat. shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Brother, sister. Emmanuel. Take it personally. God is with us. He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Let us give our best shot of worship. Emmanuel, God is with us. He shall reign. He shall reign. He shall reign forever. Come on, everybody, let us worship the Lord. Hallelujah. Emmanuel, Jesus. God is with us. He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. And He shall reign. The hope shall reign. The love shall reign. The peace. Panginoon, sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, isinilang sa sabsaban at naging aba para lamang kami yumaman sa lahat. Inaangkin po namin ang matagumpay na buhay, mapayapa, puno ng pag-asa at pag-ibig na galing sa iyo. Itatawid mo kami sa bawat landas ng mga pagsubok at problema. Itatawid mo kami sa lahat ng sakit, karamdaman, kahirapan ng buhay, anumang komplikadong sitwasyon. Sapagkat ikaw ang Emmanuel ng aming buhay na lagi naming kaagapay at kasama-sama. Kasihan mo kami ng iyong kapangyarihan, ang bawat pamilya i-anoint mo ng iyong langis ng iyong kapangyarihan. Wala ni isa man sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na magiging talunan. Anuman, Panginoon, ang kinakaharap naming laban, you are with us. You are Emmanuel. God is with us. Makakayanan po namin ito at makatatawid po kami ng may panibagong lakas, may panibagong pagtanaw, sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi talunang Diyos, hindi na natiling sanggol, hindi na natili sa krus, at hindi na natiling patay. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Buhay si Jesus. And He shall reign forevermore. He shall reign. He is Emmanuel.